kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iaahon agad kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka agad uupo sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sayo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sayo, maaari bang ipigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Magtatamo ka ng malaking karangalan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ko ng 5 pares na torong pang-araro at kailangan kong masubukan ng mga yon. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, madali, lumabas ka sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi.